Magandang araw po sa inyong lahat na imbag nga aldaw, kada kayuan, kakapsat, and welcome back to my channel. Gusto ko lang pong basagin ang ilusyon nitong mag-asawang Robin Padilla at Mariel Padilla. May kumakalat po kasing video ni Mariel kung saan sinabi niyang nakapagpasa na raw itong si Robin Padilla ng batas kahit siya pa ay nasa presinto pa. Totoo bang sinabi yan ni Mariel? Or baka fake news lang yan? Ito po ang sinabi niya. Si Robin nung nasa bilibid nakapagpasa na ng batas. Okay, without even being a senator. So, talaga pong with conviction, sinabi ni Mariel Padilla na nakapagpasa na itong si Robin Padilla ng batas kahit hindi pa siya senador at siya ay nakakulong pa lang. Ang galing, palakpakan po natin si Robin Padilla. Saan ka nakakita ng isang taong hindi pa senador ay nakapagpasa na ng batas? So, qualified daw itong si Robin Padilla na maging senador. Alam ba ni Mariel yung pinagsasabi niya? Hindi ka naman senador pero nakapagpasa ka ng batas? In fact, ikaw ay nakakulong dahil sa ginawa mong krimen. Opo, trabaho po ng mga senador ang gumawa ng batas. Pero hindi pa senador si Robin Padilla noon. Siya po ay nakakulong. So, paano siyang makakapagpasa ng batas kung siya ay hindi pa senador at siya ay may kinaharap na kaso? Dahil dagdag pa po sa sinabi ni Mariel Padilla, si Robin nakatapos yan ng college. Meron siyang degree sa criminology. Si Robin, nung nasa bilibid, nakapagpasa na ng batas without even being a senator. So, sa mga nagsasabing hindi siya qualified, I beg to disagree. He is more than qualified. O, natural, asawa mo yan eh. Meron ba namang asawang ilalaglag ang asawa niya? So, kahit na magmukhang bobo, tanga, at walang alam si Mariel Padilla, sige pa rin, go pa rin sa pagtatanggol sa kanyang asawa. Mantakin nyo, nasa bilibid pa lang si Robin Padilla, nakapagpasa na ng batas? Ano ba yung batas na sinasabi ni Mariel Padilla? Malamang ito yung sinasabing Robin Padilla Law, na ngayon pinagtatanggol ni Robin Padilla. Dahil yung pong video na yan, if I am not mistaken, 2022 pa lang po yan, nung nanalong number 1 si Robin Padilla bilang senador. So ngayon kumakalat muli. Dahil nga, kailangan nilang pagandahin ang imahe ni Robin Padilla dahil puro kapalpakan na lang ang mga statement ni Robin kapag nagsasalita siya. So, ikinalat muli itong video ni Mariel Padilla, hoping na maraming maniniwala sa kanya. Yes, meron po, mga DDS lang naman ang maniniwala sa kanila. Pero isang katangaan po ang sinabi ni Mariel Padilla na kahit na hindi pa senador at nakakulong si Robin Padilla ay nakapagpasa na to ng batas. So ngayon, dahil pinagtanggol ni Mariel Padilla itong si Robin, kailangan pagtanggol din ni Robin itong katangahan ng asawa niya. Well, forgive me for my language, pero yun lang po ang naisip kong word para i-describe itong sinabi ni Mariel Padilla. Isang katangahan. Dahil hindi ba alam ni Mariel Padilla na kung hindi ka senador, hindi ka pwede magpasa ng batas? So, itong si Robin, to the rescue sa kanyang asawa. Inihantulad kasi ni Robin yung Eddie Garcia Law. Ito po ay batas na ipinangalan kay Eddie Garcia nung siya ay pumanaw dahil sa isang freak accident sa isang TV series na tinitaping ni Eddie Garcia. Sabi ni Robin Padilla, Eddie Garcia Law, Republic Act No. 11996. Ito ay naging batas dahil sa sakripisyo ni Tito Eddie Garcia. Hindi ibig sabihin nito na naging mambabatas si Eddie Garcia at siya ang naging author at sponsor ng batas. Pero pangalan niya ang nakapagpasa ng batas. Ganyan din ang punto ni Mariel Padilla sa kanyang pahayag noong 2022. Hindi pa man siya senador noon. Ngunit dahil sa kanyang pagkakakulong, pumasa ang batas. Malinaw yan sa sikat ng araw na hindi pa ako senador ay nakapagpasa na ako ng batas. O kita mo? Tinitwist na naman ni Robin Padilla. Dahil doon sa video ni Mariel Padilla, wala pong sinabi si Mariel na dahil sa pagkakakulong ni Robin, kaya pumasa ang batas. Ang sinabi ni Mariel ay kahit na hindi pa senador si Robin at siya ay nakakulong, nakapagpasa na siya ng batas. Nakapagpasa na ng batas si Robin Padilla. At itong sinasabi ni Robin, yung Eddie Garcia Law, naging batas daw dahil sa sakripisyo ni Tito Eddie Garcia. Teka muna, anong klaseng sakripisyo bang sinasabi ni Robin Padilla? Sinadya ni Eddie Garcia na magpatiso doon sa cable, doon sa taping na ginagawa niya TV series. Sinadya ni Eddie Garcia na matumba
at tinama niya yung ulo niya sa simento na naging dahilan ng pagkamatay niya, yun ba sakripisyo ba yun? Aba, sino ba naman ang gagawa ng ganun kasing sakripisyo? Ibubuwis mo yung buhay mo para lang ikaw ay magkaroon ng isang batas? Kalokohan yan, Robin Padilla. Hindi nagsakripisyo si Eddie Garcia. Siya ay naaksidente. Wala pong sakripisyong ginawa si Eddie Garcia. Well, in respect po sa pamilya ni Eddie Garcia, hindi po nagsakripisyo si Eddie Garcia. Siya po ay naaksidente. Kaya dahil sa pagkakaaksidente ni Eddie Garcia, nakapag-isip sila na gumawa ng batas para proteksyonan ang mga artista pagdating sa set ng kanilang ginagawang pelikula or ng TV series. So ito sinasabi naman ni Robin Padilla, ganyan din daw yung punto ni Mariel Padilla sa kanyang pahayag ng 2022 na hindi pa siya senador. Ngunit dahil sa kanyang pagkakakulong pumasa ang batas, malinaw daw yan sa sikat ng araw na hindi pa ako senador ay nakapagpasa na ako ng batas. Sinulolokohin nyo, Robin Padilla? Again, sabi ko nga mga DDS na lang ang mabubudulin nyo at mauuto. Hindi yan ang sinabi ni Mariel Padilla. Hindi niya sinabi na dahil sa iyong pagkakakulong kaya pumasa ang batas. Again, ang sinabi ni Mariel, hindi ka pa senador, ikaw ay nakakulong, nakapagpasa ka na ng batas. Magkaiba po yung ibig sabihin ni Mariel Padilla sa ibig sabihin nitong si Robin Padilla. So, ano yung malinaw pa sa sikat ng araw na yon, Robin? Ang malinaw pa sa sikat ng araw ay nagsisinungaling kayong mag-asawa. So, dugtong pa ni Robin Padilla na malinaw po yan sa sikat ng araw na hindi pa ako senador ay nakapagpasa na ako ng batas. Hundreds and thousands po daw ang natulungan ko at matutulungan pa dahil sa isinakripisyo ko. Oh, ayan na naman yung isinakripisyo Siyempre, ang ginawa ni Robin Padilla, sinampol niya muna si Eddie Garcia na nagsakripisyo daw ng buhay para taipasa yung Eddie Garcia law. So ito daw si Robin Padilla ay nagsakripisyo para daw maipasa yung Robin Padilla law dahil marami daw, hundreds and thousands daw ang natulungan at matutulungan dahil daw sa sakripisyo ni Robin Padilla. Asan yung sakripisyo mo, Robin Padilla? Sinadya mo ba na magdala ka ng maraming armas dyan sa kotse mo? Sinadya mo ba na magpahuli? Sinadya mo ba na magpakulong? Nagsakripisyo ka talaga para lang magkaroon ng Robin Padilla law? Kalokohan yung sinasabi niyo mag-asawa. Budulin nyo na lang yung mga DDS. Pero the rest of the Filipino people, hindi nyo mabubudol. Sabi ko nga sa inyo, bawat salita ngayon ni Robin Padilla, hindi mo paniniwalaan. Nagtataka nga ako doon sa mga personalidad na mga nagsasabi na matalino daw pala si Robin Padilla. Asan ang talino? Ni wala akong makita. Kayo ba? May nakikita ba kayong talino ni Robin Padilla? Tulad na lang nito. Nagsakripisyo daw siya. Ayun, okay, sinadya nga niya magpakulong, di ba? Sinadya niya, nagsakripisyo siya, nagpakulong siya para magkaroon ng Robin Padilla law. Kalokohan. Nakulong ka dahil sa krimen na ginawa mo. So, wag mong palabasin na ikaw ay hero, na ikaw ay dapat pamarisan. O sige, yung mga nakulong dyan dahil sa inyong pagpatay, pag-hold at pang-derate, sabihin nyo na lang na kayo ay nagsakripisyo para wag pamarisan ng iba. Ganun ba ang ibig sabihin ni Robin Padilla? Nagsakripisyo siya para magkaroon ng Robin Padilla law. Kasi ang pagkakaalam ko yung Robin Padilla law ay binawasan yung penalty para doon sa mga gumawa ng krimen na ginawa ni Robin Padilla. Pero totoo ba na mayroong Robin Padilla law? Upon research po, ito ang natuklasan ko. The term Robin Padilla law is an informal and inaccurate label for Republic Act number 8294. A 1997 statute that amended penalties for illegal possession of firearms. It is not an official law named after Senator Robin Padilla, nor did he author or pass it while in prison. The law, enacted in 1997, RA 8294, amended Presidential Decree number 1866 to lower the prison penalties for the illegal possession, manufacture, acquisition, or disposition of firearms and ammunition. While detained at the New Bilibid prison in the 1990s following his conviction for illegal possession of firearms, lawmakers and hearings consulted and interviewed inmates, including Padilla, during the review process. So ano ang naging benefit ni Robin Padilla doon?
Padilla retroactively benefited from the lighter penalties introduced by the amendments, contributing to his release under a conditional pardon in 1998. So, asan yung sakripisyong sinasabi ni Robin Padilla doon? At kung tutuusin, wala pong Robin Padilla law. That is an informal and inaccurate label. Yan po ay Republic Act number 8294. Hindi po opisyal na yung batas na yan ay pinangalan kay Robin Padilla. So, hindi po tulad ng Eddie Garcia law kung saan pinangalan yung batas na yan after Eddie Garcia. Itong Robin Padilla law, hindi po opisyal na pinangalan kay Senator Robin Padilla. So, huwag kayong mang-aagaw ng kredito. Huwag niyong bubudulin ang taong bayan na yung Robin Padilla law ay pinangalan after Robin Padilla. At yan ay dahil sa sakripisyo ni Robin Padilla. At what it-twist ni Robin Padilla yung sinabi ng kanyang asawa. Dahil caught on video nung sinabi ni Mariel Padilla na kahit hindi pa senador si Robin Padilla ay nakapagpasa na ito ng batas. Hindi tulad sa sinasabi ni Robin Padilla ngayon nang sinabi daw ng kanyang asawa na maliwanag pa sa sikat ng araw na dahil sa kanyang pagkakakulong, kaya daw naipasa yung batas. Sa bagay, ano ba ang i-expect natin kay Mariel Padilla? Eh, asawa yan ni Robin Padilla. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, i-agnida.